vitamin B12 deficiency. Ano warning signs? Ito, hindi nyo pa na alam to siguro. May mga tao kulang sa vitamin B12. So, pag kulang ka nito, merong mga siyam na sintomas. Actually, dapat alam natin to kasi pag kulang kayo sa vitamin B12, nagagamot ito. Baka kulang yung kinakain mo sa vitamin B12 or baka may problema ka sa tiyan, mga gastritis, ibang problema sa tiyan na hindi ma-absorb ng katawan vitamin B12. Maraming kulang sa vitamin B12. 5% on the average katao kulang sa B12. So sa 20 katao, 1 out of 20 kulang sa vitamin B12. Okay, bago ko bigay yung mga warning signs, ano ba itong B12? Ang vitamin B12, kailangan natin to sa paggawa ng red blood cell, pulang dugo. So, pag wala kang B12, hindi ka makagawa ng pulang dugo. Kailangan din ng vitamin B12 sa DNA, sa cell, yung genetic material sa cellula natin. Kaya paggawa ng blood cell, paggawa ng nerve cell, yung mga ugat natin sa kamay, sa paa, sa utak, sa spinal cord, kailangan natin ng B12. Ang requirement sa adult is 2.4 micrograms of vitamin B12 per day. Pag buntis, breastfeeding, mas marami ang kailangan. Okay, so ano tong 9 warning signs? Tingnan natin. Itong warning signs, medyo non-specific. Ibig sabihin, maraming sakit ito ang warning signs. Pero kung hindi ka gumagaling o ayaw gumaling itong senyalis mo, ipa-check natin yung B12. Baka kulang kayo dito. Number 1, fatigue. Pagod. So, bakit napapagod yung mga kulang sa B12? Paano anemic sila eh? Kulang sila sa red blood cell. Kaya pa-check nyo complete blood count, nakita nyo anemic. So, hindi siya makagawa ng red blood cell. Number 2, pallor, maputla. Paano anemic? Pero pwede rin madilaw. Yellow skin, yellow sa mata. So, bakit naninilaw yung mga taong kulang sa vitamin B12? Yung red blood cell kasi, siyempre, nasisira pag kulang sa B12. Pag nasira red blood cell, dumadami yung bilirubin sa dugo. Pag tumaas yung bilirubin, maninilaw yung tao. Parang jaundice tawag natin dyan. Number 3, possible sign ng B12 deficiency is headache. Simpleng headache, migraine na ayaw gumaling. Actually, nakakagulat tong pag-aaral. May isang pag-aaral, 180 people na may migraine, di ba? Ginagamot nila, masakit ang ulo, migraine, ayaw gumaling. Chinek nila yung vitamin B12 ng mga taong may migraine. Sa 180 people, kalahati sa kanila, 50% kulang sa B12. So baka may connection yun. Baka may connection bakit mababa yung B12 at nang-migraine. Kasi nga, migraine, utak din yan, nerves din yan, so baka yun. So, kung may migraine kayo na ayaw gumaling, wala namang masama. Mag-try kayo ng B-complex, B1, B6, B12, baka gumaling. Hindi naman sure, pero may possibility. Okay? So, based on statistics yan na pag may migraine, mukhang marami sa kanila kulang sa B12. Number 4, ito, nakakagulat din, depression, nadidepress. Tumingin sila ng maraming taong depressed, siguro marami din nakita nila sa mga may depressed, mababa din yung B12. So, nagtataka, bakit mababa B12? Depressed pala. Siyempre, depression, utak din yun eh. Di ba? Central nervous system. At nakita nila, pag kulang ka sa B12, tumataas yung homocysteine levels. Masama yung homocysteine eh. Parang cholesterol yan, nakakabara din sa puso. So, pag mataas homocysteine, mataas yung oxidative stress. Ibig sabihin, nasisira yung cell. Nasisira yung DNA. Kaya pag depressed kayo, ayaw gumaling, walang ibang dahilan, walang masama, i-check ang vitamin B12 sa dugo. Kung mababa, ang gamutan, simple lang eh. Tableta na may B12, pwede may B1, B6, B12. Kung malala, mababa ang B12, ini-injection, intramuscular. Okay? Hindi mo pwede pababain to. Number 5, may problema sa tiyan. Okay? Kasi na-absorb dapat sa tiyan yung B12. So, pwedeng nagtatae, constipated, nasusuka. Pero itong mga sintomas, maraming sakit, diba? Nagtatae, constipated, nasusuka. So, kung wala na makita ibang dahilan, i-check na rin yung B12. Number 6,
hirap mag-concentrate. Di ba sabi ko sa'yo, vitamin B12 nga sa utak to, sa nerves eh. So may problema, mabilis makalimot, hindi makafocus, may mental decline, mahina memory. So check din yung vitamin B12, baka kulang. Number 7, ito very common to, number 7. Yung may sugat-sugat dito, sa bibig, sa dila. Di ba, minsan siguro puro diet, hindi ka nakakain ng sapat ng pagkain may B12, nagsusugat, maraming singaw, may glossitis, dila, namamaga, stomatitis, maraming mga singaw-singaw, pwedeng kulang ka sa vitamin B12, vitamin B2, tsaka vitamin B3 yung niacin. Pwedeng kulang ka nito. So, kaya nga pag may sugat-sugat kayo, mag-vitamin B complex na kayo. B1, B6, B12, wala namang masama eh. Mamaya explain ko sa inyo. Number 8, ito common to. Manhid ang kamay, manhid ang paa. Di ba pag manhid kamay, paa nyo, punta kayo sa doktor nyo, ano bibigay sa inyo? Sigurado bibigyan kayo vitamin B complex. May tulong, baka may tulong. So bakit namamanhid? Ang tawag dyan, paresthesia. Okay? Paresthesia, ang cause is, very common is diabetic. Pag diabetic, nasisira yung nerves. Peripheral neuropathy, di ba? Yung nerve sa kamay, sa paa, manhid. Pero kung mababa ka sa vitamin B12, mamamanhid din. So, kung di ka naman diabetic, pwedeng tumatanda, elderly, mamanhid. Pero baka mababa din B12, pwede rin yan. So, pwede rin ang vitamin B complex. And number 9, warning sign, medyo sari-saring sintomas, not so common, pero pwede rin B12 deficiency. Muscle cramps, lagi pinupulikat ang binti. Ataxia, unstable ang balance. Erectile dysfunction, mga lalaki, mahina na sa sex, impotent. Vision problems, malabo na yung mata. O, pwede rin yan B12. Risk factors. Sino sa nakikinig sa atin ang malaki ang tsansa na may B12 deficiency? Ito yung mga mas high risk. Number 1, senior. 60 years old and above, mas mataas ang chance. Parang 6% to 10% kulang sa B12. Siguro yung tiyan nila hindi na gano'ng maka-absorb eh. Yung diet, mga pagkain na kulang sa B12. Ano bang pagkain may B12? Ito na. Ang pagkain mataas sa B12, yung mga protina, isda, manok, baboy, baka. Isda, manok, baboy, baka, itlog, egg products, gatas, milk products, ice cream, fortified foods. Pag kulang ka sa ganito, puro ka lang kanin, pwede ka mag-vitamin B12 deficiency. Yun ang problema. Isa pa yung vegetarian. Ako nag-vegetarian ako dati. Pero yung vegetarian ko noon, kumakain ako ng isda, kumakain ako ng itlog, ng gatas. So parang meat lang ang tinanggal ko. Pero merong vegetarian, very strict. Walang isda, may vegetarian na walang isda, walang gatas, walang itlog. Pwede sila magkulang ng B12. So, kailangan mag-supplement sila ng vitamin B12. Paano tinanggal nila lahat itong itong mga meat, tsaka chicken and fish sa diet eh. Isa pa, ito, kasalanan ng ibang kababayan natin, kaya mababa B12, mga lasenggo at lasenga, mga lakas uminom ng alak, di ba? Sobrang alak, hindi na kumakain, nasisira yung tiyan. So, pag nasira digestive system, hindi na ma-absorb yung vitamin B12. Okay, so yan ang mga common causes ba't bagsak ang B12, diet o alcoholic, super vegetarian. Isa rin, yung mga may gastritis. Gastritis, parang ulcer. Bumabagsak din minsan yung hydrochloric acid nila, hindi rin ma-absorb yung B12. Yung mga umiinom ng gamot sa ulcer, prone din bumagsak ang B12. Anong mga gamot sa ulcer? Alam nyo to, mga ranitidine, cimetidine, yung mga proton pump inhibitor, omeprazole, esomeprazole, mga Nexium. Pang matagalan mo inumin, pwede bumaba ang B12 mo. Kasi pinabawas niya yung acid eh. Sa tiyan, pag walang acid eh, hindi nakukuha yung B12 sa pagkain. Okay, so ito mga risk factors. Ang gamutan natin, oral, vitamin B12, o B1, B6, B12, pwede rin to, B complex, di mas simple, kompletuhin mo na.
Tapos yung iba, ini-injection na ng B12 kung malala talaga. Tapos yung mga pagkain, red meat, fish, chicken, eggs, milk. Ang blood test ay complete blood count. Pa-check mo kung anemic ka. And merong testing sa B12. Vitamin B12 level test sa dugo. Vitamin B12 test, i-check dapat 150 per ml pataas ang normal. Pag 150 per ml below ang B12 mo, ibig sabihin kulang. Ito po, sinulat ko na lahat ni-research ko siya. So, dapat tigil alak, di ba? So, ano komplikasyon pag hindi ginamot ang B12? Pag ang komplikasyon nito, puro nerves, puro brain. Pwede ma-paralyze, o masira ang brain. Sa spinal cord, pwede masira. Pwede ma-brain damage, central nervous system. Pwedeng peripheral neuropathy, yung mga manhid, tuloy-tuloy na yon. O erectile dysfunction, pwede ma-depress. Pwedeng memory loss, at syempre, meron pang incontinence. Hindi na makontrol yung ihi. Hindi na makontrol yung dumi. So, simple lang ang gamutan niya. Check ang vitamin B12 kung kaya. And pwede mag-vitamin B complex, B1, B6, B12. Pero syempre, may pros and cons ang vitamin B complex. Syempre, paalam nyo sa doktor nyo magdi-decide. Lagi ko naman sinasabi, dagdag kaalaman lang to. Tsaka yung B12 deficiency, isang possibility lang siya. Eh kung may depressed ka, baka may problema ka talaga na iba. Baka hindi naman B12. Kung may migraine ka, baka may ibang problema. O, may Alzheimer's, may ulyanin, baka may ibang problema. Baka may stroke, may cholesterol na bara, pwede rin yun. Pero kung walang ibang dahilan, pwedeng B12. So kung uminom kayo ng B1, B6, B12, ano mangyayari? Ang B1, B6, B12, sasarap ang tulog mo. Okay? Very good. Anti-stress siya, bawas sa stress. Sarap tulog mo, mababawasan ka sa stress, gaganahan ka kumain, gugutumin ka. Pag B1, B6, B12, medyo mataba na, baka lumobo, lalong tumaba. So, pag tumataba na kayo dahil sumobra gana kain sa B1, B6, B12, tigil mo na konti. Okay, so sana po nakatulong tong tips natin. Bagong sakit, vitamin B12 deficiency. 5% ng tao, so 1 out of 20. Kung sa Pilipinas, baka 5 million people may ganitong sakit pero hindi pala nila alam. So sana nakatulong to. B12 sa pagkain, B12 sa vitamins, tignan natin ang pros and cons, pero syempre, ma-check tayo lagi sa inyong doktor. Salamat po.